Alright, magandang oras mga ka-Golden Boy, mga ka-art lover, mga kababayan. Meron tayong video dito na bigyan natin ng reaksyon. Ito na yung reaksyon ni Congresswoman De Lima at ni Senador Hontiveros tungkol sa pambubuli ng China. Recently, yung nakaraang 4 na araw, na merong nasaktan na 3 mangingisda at lumubog pa yung bangka, lumubog yung bangka ng ating mga mangingisda dahil binumbiro kaagad ng mga Chinese Coast Guard na walang warning, diretsong binumbiro. Kaya kawawa yung ating mga isda. At hindi lang yan, nangyayari yan sa teritoryo ng Pilipinas. Hindi yan nangyari sa South China Sea. Dito yan mismo sa Sabina Shoal, malapit sa Pag-asa Island. Kaya maling-mali ang ginawa ng China. Kaya nga pati yung spokeswoman ng Amerika ay nagsasabi na maling-mali at mayroong ibibigay na na raceback ang Amerika. Kaya nga gumawa ngayon ng Amerika ng another strategic plan para sa Pilipinas, para hindi na tayo mabubuli nitong mga tarantadong mga insik na ito. Okay, so ito ang balita ating panuorin. Mariing kinumbina ni na House Deputy Minority Leader mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima at Senator Risa Hontiveros ang pag-water cannon ng Chinese Coast Guard at militia vessels laban sa mga Pilipinong mangisda malapit sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea noong December 12, 2025. Tatlong mangisdang Pilipino ang sugatan sa insidente at may mga napinsalang bangkang pangisda. Si Congresswoman De Lima nababahala sa pangyayari at iginiit na hindi ito pwedeng hayaan at palampasin ng pamahalaan. Ayon sa kongresista, ito ang unang pagkakataong gumamit ng water cannon ng China direkta sa mga Pilipinong mangisda. Ayan, so mabuti pa nga itong si Leila De Lima nagsalita kontra China. Si Robin Padilla nagsalita ba yan kontra China? Si Marcolita nagsalita ba yan kontra China? Si Bato de la Rosa nagsalita ba yan kontra China? Si Bongo nagsalita ba yan kontra China? Itong si Cayetano na mukhang butiki, nagsalita ba yan kontra China? BP Sara nagsalita ba yan kontra China? Hindi yata. Dahil ang mga nabanggit ko ng mga pangalan, yan ay mga kandidato ng China. Mga Manchurian candidate na nakikinabang sa China. Kaya hindi sila magsasalita ng masama. Kaya kuha nyo mga kababayan, mga Golden Boy. Kaya anong gagawin natin sa pumapanig sa China, lalo na sa isyu ng teritoryo na sabi nga ng isang maka-Chinese na senador na walang WBS, di ba? Kilala nyo ang mukha na yun di ba? Gwapong-gwapo, yun yung nagsalita. Okay, so first time na nag-water cannon ng Chinese Coast Guard direkta sa ating mga fisherman na maliliit lang ang bangka. Okay lang naman yung bumbirohin nila yung mga malalaking barko natin kasi hindi naman yung lulubog. Pero itong mga bangka made of plywood ay mawawasak siya. Kaya napakawalang hiya ng mga insik na yan. Okay, patuloy tayo sa balita courtesy sa atin ng UNTV. Paglalarin na ito ng sitwasyon mula sa karaniwang pambobomba ng tubig ng China sa mga sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard o PCG. Giit pa nito, tinatarget na rin ng China ang mga sibilyang mangisda at nangyayari ito mismo sa ating sariling Exclusive Economic Zone o EEZ. Kaya naniniwala ang kongresista, panahon na para ipagtanggol ng Philippine Navy ang mga sibilyang Pilipino na nasa ating EEZ at paalisin ang mga piratang Chinese. Ayan, so Philippine Navy, Philippine Coast Guard, narinig nyo, sabi yung ni Leila De Lima. Ngayon sana magkaroon ng sesyon sa Kongreso at Senado, paupol dyan, na dapat ay magbabantay palagi ang Philippine Navy at Philippine Coast Guard ng mga barko doon sa boundary. At dito sa loob ng ating economic zone, dito mangingisda yung ating mga fisherman na binabantayan sana ng maraming barko. Lahat ng barko natin ipadala natin doon. Bakit ba tinatago natin yan? Bili ng bili, tapos tago ng tago, di ba? Tapos pagkatapos ng balita, lilitaw sila. Pero kapag nandiyan ang insik, tatago sila. Di ba? Nasasayang yung mga barko Kaya ang gawin ay itong mga senador, bawasan yan ang sweldo, pati mga kongresista. At yung mga departamento na malalaki ang budget, bawasan yun. At doon ilagay sa Armed Forces
budget, sa EEP budget. Kasi kailangan natin ngayon yan. Kailangan. Bakit ba uunahin yung mga kanal na yan? Di ganun pa rin, kahit nagkakanal tayo, bumabaha pa rin eh. Bumabaha pa rin, walang silbi. Kaya ang ating atupagin dapat ngayon ay kung ano yung delikado. Ito yung gira. Wala nga tayong pamphlets kung anong gagawin natin eh. Sa panahon ng gira, saan tayo tatakbo? Dapat mayroong mga pamphlets na nakasulat doon ng what to do in times of war. Di ba? Anong gagawin? Anong bibilhin? Anong dadalhin sa bundok? Kung saan tatakbo? Di ba? Wala tayo niyan eh. Dapat meron. Yan ay dapat sa Public Information Agency yan eh. Sa PIA. Dapat silang gumagawa ng mga pamphlets na yan. Wala tayong ginagawa eh. Nag-away-away lang dyan sa Senado, sa Kongreso dahil sa mga pagnanakaw. Walang kakwenta-kwenta. Okay, balik tayo sa balita, courtesy ng the UNTV. Si Senator Ontiveros naman, iginiit na dahil sa tumitinding karahasan ng China, dapat pabilisin na ng pamahalaan ang defense treaty negotiations ng Pilipinas sa mga bansang may kaparehong pananaw. Dapat din anyang samahan ng mas maraming Coast Guard personnel at vessel ang mga Pilipinong mangingisda at hindi sila dapat hayaang mag-isa at walang proteksyon. Kailangan din anyang patatagin ang lahat ng maritime at defense capabilities sa lalong madaling panahon. Gate pa nito, hindi maaaring manatiling hindi handa habang patuloy na inilalagay sa panganib ng China ang buhay ng mga Pilipino. Kaya sa mga kita pa si Risa Ontiveros, alam pang dapat gawin eh. Itong mga lalaki natin na mga senador, mga lalaki na congressman, yung iniisip paano magkapagnakaw eh. Paano nila itatago yung ninakaw at paano na hindi sila malalaman na nakaw sila. Dapat ang palaging pag-usapan dyan ay budget ng EFP kasi kulilat talaga tayo sa budget. Di ba nagdo-donate pa yung mga mayayaman, di ba? Bakit hindi mag-donate ang mga senador? Mayayaman naman yan. Lalo na itong mga diskaya. Dapat kumpiskahin, ibenta yung mga ari-arian nila eh. Tapos ibili natin ng mga helicopters at mga jet fighters. Yun ang gagawin na maganda. Yung mga sasakyan ni Saldico, di ba? Maraming siyang helicopters eh. Kumpiskahin yun at gamitin sa gera yun. Magagamit din yun. Kahit ganun lang yun. Okay mga kababayan, mga kakuling boy, anong masasabi niyo dito sa itong nangyayari ngayon na sigalot yan sa WPS na patuloy pang-aaras ng Chinese sa ating mga kawawang mangingisda at mayroon na namang na hospital, di ba? At mayroong nawasak na isang bangka. Mga talentado talaga pag-insip, no? Grabe. Okay lang kung doon tayo nangingisda sa kanilang karagatan. Ikaragatan natin to eh, WPS. Diyan mismo sa malapit sa Pag-asa Island, sa Sabina Shoal. Grabe, malapit na yan sa Palawan eh. Tapos, diyan pa tayo binubumbero. Parang ganito yon. Lumabas ka ng bahay mo, nasa gate ka ng bahay mo at bigla kang binumbero. Binumbero ka sa sariling bakuran mo. Yan ang nangyari. Kaya anong gagawin mo? Binumbero ka sa bakuran mo. Iiyak ka ba? Siyempre, tatakbo ka. Papuntang kusina, kunin mo yung itak mo, di ba? Kapunin mo yung nagbumbero sa'yo. Ganun dapat ang gawin ng ating Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Dapat matapang. Kapag binumbero yung ating mga mangingisda, dapat nandun sila para re-respect, para respetuhin tayo ng China. Alright, so magpaalam na. Maraming salamat. I'll see you on our next upload. At sa mga bago pa lamang sa channel, pag-subscribe. Click nyo lang ang subscribers button. Malaking tulong na yan. Hanggang sa muli, paalam. Love and peace.